Magandang gabi sa inyong lahat. May kakaibang saya talaga ang gabing walang minamadali. Yung pagkatapos ng hapunan, imbis na manood ng TV o tumutok sa cellphone, lahat ng tao ay nakaupo lang sa harap ng bahay. May dalang pamaypay, nakataas ang mga paa sa bangkito at may malamig na tubig sa pitsil na nakabalot sa basang tela para manatiling presko. Noong dekada 90, ito ang oras ng kwentuhan. Sa mga baryo, uso ang lamppost stories. Kwento sa ilalim ng nag-iisang ilaw sa poste. Kung saan dumarayo ang mga kapitbahay para lang makiupo at makinig. Minsan, may nagdadala ng nilagang saging, may nag-aabot ng binato, habang kumakain, andyan na yung mga "Narinig mo na ba?" na intro ng matatanda. Sa ganitong mga gabi, nabubuo ang mga alaala na kahit 3 dekada na ang lumipas, ay sariwa pa rin sa isipan. Mga gabing wala kang ibang maririnig kundi ang huni ng kuliglig, kaluskos ng dahon, at ang boses ng nagkukwento. Ngayong gabi, ganito rin ang gusto kong maramdaman mo. Ipatong mo na sa kandungan ang kumot. Ilagay ang unan sa likod mo. At damhin ang lamig ng hangin. Sa bawat sulok ng ating alaala, may mga kwentong naghihintay upang muling mabuhay. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Ang lihim sa likod ng bahay. Sa baryong San Mateo, sa pinakadulo ng makipot na daan na pinapalot ng mga puno ng mangga at santol, nakatayo ang isang bahay na tila walang inuurong na panahon. Kahit ang paligid ay nagbago, may mga bagong bahay na konkreto, may tindahan na may karaoke machine. Ang bahay ni Aling Fidela ay nanatiling ganoon pa rin. Dingding na kahoy na may amoy ng lumang barnes, bintanang may kapis at bubong na yari sa yero na kupas at kalawangin. Si Aling Fidela ay hindi basta kilala sa baryo. Siya ay misteryo. Laging nakaputi, palaging maayos ang buhok na nakapusot at bihira lang marinig ang kanyang boses. Kapag dumaraan siya sa kalsada, ngumiti man siya, may halong lungkot ang kanyang mga mata. Dumating si Mario, isang umaga ng Abril. 21 ang edad niya, payat at halatang hindi sanay sa buhay probinsya. Galing siya Maynila, ipinadala ng kanyang mga magulang sa tiyuhin upang magpahinga at magpalakas matapos ang ilang buwang pagkakasakit. Akala niya magiging boring ang buhay sa baryo. Pero agad siyang nabighani sa mabagal na takbo ng oras doon. Araw-araw, gumigising siya sa tilaok ng manok, bumababa sa ilog para maligo, at tumutulong sa tiyuhin sa simpleng gawain tulad ng pagdidilig ng gulay
o pag-aani ng talbos ng kamote. Pero tuwing hapon, sa kanyang paglalakad pa uwi, napadaan siya sa tapat ng bahay ni Aling Fidela. Mapapansin niya lagi, ang kaliwang bahagi ng bahay ay laging sarado. Kapag malapit ka, maririnig mo ang kakaibang kaluskos mula roon. Minsan parang yabag, minsan naman parang mahihinang tapik ng mesa. Isang beses, habang bumibili ng suka sa tindahan, tinanong niya si Aling Rosa, ang matandang nagtitinda. Bakit po sarado yung bintana sa likod ng bahay ni Aling Fidela? Ngumiti si Aling Rosa, pero agad ding sumeryoso ang mukha. Bata ka pa para sa kwentong yan, sabay abot ng sukli. Hindi rin siya tinantanan ni Mang Delphine, ang matandang mangingisda. Huwag mo nang alamin, Mario. Hindi lahat ng tanong kailangang may sagot. Pero gaya ng lahat ng kabataan, madaling maudyukan ng kuryosidad. Mas lalo siyang nainganyo. Isang gabi ng Hulyo, matapos ang isang mahabang ulan, naglakad si Mario pauwi mula sa bahay ng pinsan. Madilim ang paligid at ang tanging liwanag ay mula sa ilaw ng gasera sa loob ng bahay ni Aling Fidela. Sa gilid, nakita niya ang saradong bintana na tila bahagyang nakabukas ngayon. Mula roon, narinig niya ang tunog ng isang lumang piano. Mabagal, malungkot, at tila pamilyar sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa loob. Nakita niya si Aling Fidela, nakaupo sa harap ng piano. Habang sa tabi niya ay may isang batang babae na nakaputing bestida. Mga 8 taong gulang, maputla at hindi umiimik. Ang bata ay nakatingin lang sa kanya, diretso sa kanyang mga mata, na para bang alam nito na siya'y nandoon. Nagulat si Mario, umatras, pero nadula siya sa putik at napalakas ang tunog. Paglingon niya muli, wala na ang bata. Si Aling Fidela ay nakatayo na at nakatingin sa bintana. At sa isang tinig ay halos pabulong niya sinabi, "Mario, umuwi ka na. Hindi mo pa panahon malaman." Kinabukasan, hindi mapakali si Mario. Lumapit siya kay Aling Rosa upang muli itong tanungin. Sa wakas, bumuntong hininga si Aling Rosa at nagkwento. 20 anyos na mula nang mawala ang anak ni Aling Fidela. Umuulan noon, gaya kagabi. Nasa loob lang daw ito, naglalaro sa piano. Hanggang bigla na lang nawala. Hinanap ng buong baryo, pero hindi na nakita. Mula noon, sinarado na niya ang parte ng bahay na yun. Pero minsan, may nakakarinig pa ring tumugtog ng piano sa gabi. Napalunok si Mario, alam niyang totoo ang nakita niya kagabi.
Bago matapos ang kanyang bakasyon, muling napadaan si Mario sa bahay ni Aling Fidela. Sa bintana, nakita niya ulit ang babae. Ngayon ay matanda na, ngunit may kakaibang ngiti sa labi. "Salamat, Mario," mahina nitong sabi, "dahil pinakinggan mo ang musika." At sa kanyang likuran, para bang anino ng isang batang babae ang kumakaway sa kanya. Bago tuluyang naglaho, kasabay ng malamig na simoy ng hangin, umalis si Mario na may dalang alaala at lihim na hindi niya kailanman ikinuwento sa kahit kanino. Sana nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi at naway kahit sandali nakatulong ito para makalimot ka sa bigat ng araw. Ngayon, panahon na para ipikit ang iyong mga mata. Humiga ng komportable at hayaan ang antok na dahan-dahang yakapin ka tungo sa panibagong paglalakbay. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi.